Sigurado na yan, boss. Pagka hindi nag-2-1 to, Dinaya. Oo, pag hindi nag-2-1 to. Ewan ko na lang Sasayaw talaga. Ibig sabihin, best of 5 to. Ewan ko na lang talaga. Tapos, after nito guys, exciting din yung mga laban natin. So, meron pa tayong dalawa for the day. No, dami Diyan pa. pa yung Onyx Minana. Andyan. Diyan pa yung... Onyx Minana, tsaka TNC. TNC versus Blacklist. Grabe. Ang dami nating aabangan dahil ito na yung panahon na pwede na tayong magdesisyon. Actually, pagkatapos ng araw na ito, pwede na nating malaman ng top 6 teams na papasok sa playoffs. Pero syempre, narito na ang bakbakan. Game number 3, AP Bren at Echo. Now, ito yung sinasabi natin. It's either you ban the Paquito or you replace the Lancelot. But this time, they replace the Lancelot, they let the Paquito slide, at nag-iba pa rin sila. Even yung kanilang EXP, yung makakasabay sa mga ganitong klaseng kaagang bakbakan. Oh, yun, sinasapak-sapak Ang, lang. ang aga ng suntukan. Parang kasama sa minion wave. I-clear ko muna yung minion wave, yung pala hero. Yung muna ginagawa nating mga players. So napaka-importante ng mga pokes ngayon para sa ating mga kupunan. Speaking of pokes, first blood para dito kay Sanford. Pero may bawi ba? Okay, ano muna, iikot lang saglit. Pero medyo delikado yata at hindi yata pahihingahin ng Echo dahil nandito na sa may buff ni Kyle at Hizzy. Nagamit ang retribution para lang hindi ma-delay. Pero grabe naman talaga. There is another kill para sa side ng mga Orca. Dalawa kaagad ang tutumba dito para sa AP Bren. Nagmamadali ang mga Orca. Top Global Joe para kay Yawi. Nakita natin na parang kahit nagpahinga, walang kupas. Nagpahinga pa talaga? Parang mas nagbatak pa yata sa mag... Oo nga Nag-grind pala ng badge, Oo. no? Oo, top global Pero dito nga sabi si Tanky Flap TZ, siya pa rin ang ang may hawak ng pinakamataas sa damage taken per minute. Wow. Sa MPL history with 6,355. Di ba yun din yung goal ni Carl? Ni Carlo, oo. Yung highest na Damage damage taken. Di ba? Grabe, ang lalim ng history nilang dalawa kasi pares din silang TZ Brothers before. Oo nga, the redemption arc. Ibang arc na to para sa sa dalawang magkapatid. Oo. Tsaka dati pala si Flap TZ Barats pa noon. Back Ay, siya. Back siya, mga ganong hero sa X-Plane. Ito, nakita natin heavy spin. Kaya naman Grabe. masasecure ni Carl TZ ang unang pagonga para sa ating laro. Hindi sila nakontento doon sa heavy spin lang Di ba? Tinawag pa nila si Sanford na, okay, Sanford, tara, Dragon. Just to secure the turtle. And kung nagiging trend kasi na nangyayari for both of these teams, kapag sinasayaw nila yung turtle, yung Lord sasayawan nila ng matindi. Oo. Ngayon na hindi na nila sinasayaw, is it safe to say na hindi sasayaw sa Lord mamaya? Pwede kasi may pang simula na sila ng gulo Andyan si Sanford, unlike nung hero niya kanina, na kailangan mong maglakad, kailangan mong hanapin yung tamang spot. Pero kasi yung Sanford okay na pero yun. Nag-flicker out pa nga dito si Ogwen. Habang makakatakas ba, may Yawi. nasuntok, pero under the net, medyo maasim nga lang. Super Marco with a kill. Pero importante dito, nagkapalitan natin dalawang teams. At mawalan ng vision muna ang parehas na kupunan. Second death na dito ni Ogwen. At talagang pinupuruhan siya ng kupunan ng Echo. Alam kasi nila na matagal pa kukunat yan. And bigyan kagad natin ng bigyan. Lamang din naman si Yawi kay Ogwen ng isang level So ideally ang plano dito ng Echo samantalahin yung lead. Every single lead na nakukuha nila. Tsaka tinatansya din ni Yawi kanina na kung mapapatay ba niya nang hindi gumagastos ng flicker. Pero nung hindi, nakita niya nabuhay, kinumit na talaga niya. Kasi either way, kahit hindi naman siya mag-flicker doon, may tendency siyang mamatay doon sa mga heroes ng AP Bren. So, therefore, kumuha na lang tayo ng isa para kung mamatay man ako, at least even yung trade. But Echo is sitting at a 1.5k gold lead. Entering this next turtle, maaari nilang puhunanan ulit yung ginagawa ni Yawi na kuha mo tayo ng isa bago tayo mag-turtle. Sabi nga dito ng Echo, tapos na kami sa pag-a-adjust. Games 1 and 2, nag-minotaur nag-healing, plus setup dito si Yawi. Sabi niya, hindi, explosive naman. Na-miss ko yung, na-miss ko yung Joe. And top global Joe, ladies and gentlemen, para dito kay Yawi. At ngayon, second third ng ating game, sisimulan na ni Carl. Hawak niya rito or nilalagay niya sa poder. Naka-reveal din ang pwesto dito ng mga players ng Echo.
So, nandito na si Flap TZ at Salford. So, kanya-kanyang individual na target na. Pero Yawi dito ay mahahatak pa nga. Mapipilitan na sumipa. Kaya naman Super Marco with a kill. Pero pang Petrify para ka Salford. KRTZ ang makakakuha ng turtle. Tapos merong Despair Stomp para kay Ogwen. Meron pang Heavy Spin para kay KRTZ. Kanya-kanyang ang target. Pero isa lang ang casualty para sa game sa laban na yun. Si Benny Cutie ha, yun ang nga Oy! pupuntirihin niya si Super Marco. Nandun yung mga normal. Pero nandun din si Netherrealm. Flap TZ. Netherrealm na nagamit din. Cyclone ay aabot ba? Hindi na nga yata dahil few makakakuha ng kill. Okay, hahabol pa si Salford dito. Hindi pa sila tapos. Ang buong kubunan ng Echo at ang Beast. Talagang suntukan lang. Nandun yung mga recall. Kyle TZ tatanggapin na ang kanyang kapalaran dito. Nababagsak siya. Grabe, palitan lang talaga ng mga skills. Dahil habang nangyayari yun, meron din nandoon sa may mid lane at diretso ngayon ang Echo doon sa may top para makasira ng Torres si Benny Cutie. Ayan na. At medyo mafo-force na mapalalim ang AP Bren ngayon sa sarili nilang mga pwesto. Konting pitik na lang ang Torres sa top lane. Yan na pag-uusapan natin kanina eh. Yung mga recall na ganyan eh, may ano na eh, may sample size na eh. Na kapag nag-recall ka ng maaga, may mga Nako. nangyayari. Alam mo, gusto ko lang din pansinin how big it changed the whole picture right from game number 2. Kung kanina pinipwersa ni Flap TZ na may mag-react sa kanya, ngayon pinipwersa ni Sanford na sumama ka dito, Flap TZ. Hindi nila kaya nang wala ka. No nga no, kasi pag nag-dragon itong si Sanford, andun yung threat ng Petrify, andun yung Ayan. Higo, pero ito na. Sabi niya, sige, di na kita pahihirapan. Wala Kami na. na pupunta sa'yo. Nakuha ka agad. Nauna na rin kasi sa lane. Uy. Okay, so may konting poke dito sa may top. At sa may bottom lane ay kukuha lang din ng Torre ang Echo. So magpupush lang din doon. Basag. Si Sanford. Sakto 11 seconds, 9 seconds magkakaroon na nga ng Uy, double nasipa. objective. Pero nasipa pa nga, free hit para rin kay Benny Cutie. Enough ba ang damage? Meron ba sipa para kay Yawi? Pero Cyclone Eye at pipigilan pa nga mukhang counter kill para sa AP Friend. Pero ito na nga ang sinasabi natin na few pipilitin at mapapasok pa nga doon si Yawi. Sanji medyo mapipilitan na mag-flicker out habang si Cardi, si Skadoosh. Kuha lang ng nakita. third Ay, lima! Jetty. Lima! Benny Cutie! Makukuha na rin na Super Marco with a kill! Wow, 5 members mula sa AB Brem, pinagtulong-tulungan. Inisa-isa na condition. Ang Echo doon. Gusto lang sana niyang maghanap ng maliligaw o yung mahuhuli sa pila. Tapos bigla niyang aatakihin. Nabato niya yung shuriken eh. Kaso natuto na si Super Marco. Nangyari na yun kanina. So, pacheck guys ng damo, please. Silip nga muna, silip nga muna. Pinauna niya talaga eh. At saka nabato niya yung ano eh, yung malaking shuriken eh. So nagka-idea dito, okay. Ay, mag-isa na ka lang pala. O sige, bigyan natin. And maganda ito para sa kanila ha. At least kahit paano may death na. Itong si Benny Cutie pero may pagpasag na gagawin sa baba. Looking at the position of Echo right now, mas gusto yata nila kumuha ng kill sa top lane. Nandiyan si Yawi with the conceal. Umaamba pero alam ni Ogwen na nandun. Quick agaw lang din naman. Tsaka yung mga conceal, gantong usually na ginagamit, parang panakot din minsan kasi naririnig. Oo. Na parang, oh, eto na, magko-conceal na kami. Oo, alam mo may may plano. play, no? Alam mo may Paparamdam. gagawin. Clear minion lang, boss. Yung pala. Soon po, para kay Yawi, ready agad. Pagdating na ngayon, sino? Ayan, Ginawa ng kwento. Sino dyan? Sino dyan? Sabi ni Yawi, uy, may umabo sa akin. Sabi Ayan. kay Carl, o sino dyan? Sino Eto dyan? na, Turo mo. kompleto na ang mga tropahan ng AP Bren na dito sa may top lane. Talagang kapit na kapit doon sa may Torre sa top. At alis na lang muna ulit. Yeah. Ganito yung magiging ikot eh. Ganito yung magiging story ng laban na ito. Kung sino yung unang mabibitaw ng mga skills, siya yung matatalo. Pero ito na yung spin. Saktong-saktong heavy spin sa mama pa na Dragon. Tapos may pagsuntok dito para kay Flap TZ. Super Marco ang target nila. Medyo magulo ang team fight na nakikita natin. Meron pa Minowan's Fury pero Sanford is down. Sa kamay dito ni Pew. Tapos si yata. Ogwen Despair Stomp. Hindi na yata makakatakas pa. Kasi si Yawi patay na rin. Double kill na para dito kay Kapitan. At pwede pang dumiretso din sa may middle lane. Pero sabi ni Benny Cutie, parang pwede yata munang mag-cut na minion wave. Pero nandun din si Flap TZ para Oh, no. dumipensa. Si Benny. Nakatapon din niya dito. Ano Oh, dito si Kyle no! TZ. Free ka na nagamit. Pero 5 na. Apat. Oh! 5. And Apat lang. unstoppable na ngayon na para kay Pew. Sakto. Benny Cutie pa ang kanilang mapapatay. Apat lang pala yun. Okay, sige. Ayan, AP Bren. Nakakuha na naman ng death dito si Benny Cutie. At ito yung magpapabagal ng pag-scale ng isang carry.
Buti na lamang hindi muna kinuha or pinuntirya ng AP Bren kasi alam nila na halos makukumpleto na rin ng Echo. Hawak pa rin nila dito yung kalamangan. At si Yawi, nasa Yawi bush na naman ha. Ayan na. Nasa Magagamit Yawi bush na naman siya ha. Magagamit na yung term na Yawi Bush kasi naglalaro na talaga si Yawi at this moment. At this is gonna be deadly for AP Bren. Knowing na si Super Marco, wala siyang purify. Yeah. Naka-flicker lang siya. So kung dadaan man siya doon, which is di naman niya most likely gagawin ngayon at this time, kasi binaburst down ng Echo yung Lord. Aha, magpapakita sa baba itong si Benny QT. Ngayon, 11K yung buhay. Black Dragon Floor na gamit. Para Dito na rin itutuloy si yata Owen. yung Lord. Okay, si Caldizi dito, halos mawalan na ng buhay. Meron pang Dragon at knock-up coming in from the Lord. Kanino nga ba talaga mapupunta? Merong heavy spin Sipa. para dito kay Caldizi. Sakto makukuha din niya. Wow. Yung Lord, tas aalis pa nga. Pero Flap DC Cyclone Eye magkakaroon ng habulan habang sa may mid lane. Sanford mamamatay pero bago yun nakakuha din si Sanford ng kill. Okay. AP Bren pwede mag-push sa may mid lane pero Okay. tatlong players ng Echo ang nandito para dumepensa. Round 2 ba sila dito? Benny QT and Sanji na nandun pa rin. Habang mabilis na clear lang ang gagawin dito ng Echo. Ano nangyari dun, Joshi? Not just that, hindi lang yung pagkakastil, pati yung natulak na din yung bottom lane. Look at that. May minion wave sa paparating for Echo. Now, what happened on the Lord fight? Ang ganda't sumakto na rin yung heavy spin na ginawa na naman ni Carl TZ. This is what to expect sa matchup ng isang Akai at ng isang Baksha. Sumakto yung ipit, napalayo si Kyle TZ, therefore Carl TZ has the freedom to take that Lord down. And not just that, nandun din yung threat ng Sipa ni Yawi, nandun din yung threat ng Dragon ni Sanford. And nung nakita nila na hindi na kailangan ng mga resources na yon, it's go time for them na gamitin na lang natin paghabol after the Lord take. Okay, Yawi nakita na siya dun sa may pixel bush. RTC, andun yung Sipa! Ibuburst na nila! Sakto flicker para sa kanila. Meron pa ditong terrified para sa na Echo. KDC makukuha dito ni Benny QT. Tapos Torres sa may middle lane. Heavy spin ginamit na din ni KDC. Take note na nadepensa na yung Lord doon sa may bottom lane. Pero meron pa poke para dito kay Saji sa ilalim ng Torre. Pero meron din namang Netherrealm para dito sa AP Bren. Depensa para sa Hive. Tatlo ngayon ang naiwan para sa Echo. Nice defense, 7-0-3 para sa idol ng mga kids. Napakagandang laro ang kanyang pinapamalas. Sakit na rin ang mga pokes. Benny QT dito naka-free hit siya kanina against sa Kyle TZ. Magandang attempt. Bagsak lahat ng outer inhibitor turrets dito ng AP Bren. Pero hindi pa rin hindi pa rin imposible ito para sa AP Bren. Nakita natin yung potential ng composition na meron sila. Kyle TZ ang naging sakripisyo, pero Super Marco at si Pew kumakati na. Alam mo, gusto ko yung idea na ginawa ni Sanford and ni Sanji. Pinasa nila, naabutin si Super Marco, but then few happened. Yung crucial Netherrealm na naman just to save Super Marco's life, and not just that, for counter kill na din. Nakuha yung dalawa, Yawi. pero Uy, teka lang. Yawi, Si Flop TZ nakita doon sa may bandang Gedli. Kaya naman, Benny QT makakakuha ng kill. Parang basketball lang, boss. Ang ganda ng alley-oop play. ito yung sinasabi natin kanina eh. Hindi nila ito magawa kanina kasi Minotaur si Yawi. Gagasasin mo yung Minowan's Fury para lang mag-takedown ng isa? No, sir. Ngayon na naka-show si Yawi, alam na nila yung gagawin. May nagpapakitang pakito, bigyan agad natin. 17 seconds. Aabot naman si Flap Easy though, pero ang gagawin ng Echo, ulitin lang ulit yun. Kung Yeah. sino yung naliligaw, bibigyan na lang nila ulit. Yeah, ang ganda ng pinapamalas dito ng AP Bren at Echo. Pero again, yung mga sipa ni Yawi, sobrang crucial talaga. Namimili na lang sila eh. At alam niya na kapag sumipa siya, may Ayun na naman. follow-up kagad. Pagulong. Nasa Yawi bush itong si Yawi. Sinilip na rin ni KTC just in case. Alam na niya eh, may Yawi bush na eh. Kailangan munang suyurin lahat ng mga pushes dito sa ating laro. So 30 minutes and 30 seconds for this game. Nakapwesto lahat, 1.5 or 1.4k gold lead para dito sa Echo. Pero nakita natin yung potensyal ng lineup ng AP Bren. Pwede sila pumasok anytime with the Flicker, Minowan's Fury. Pero depende pa rin kung ma-force na yung heavy spin. Oo, nasa paligid lang eh. Tinan mo, halos magkatabi si Benny Q at si Yawi. Kasi alam nila na kapag may nag-clear, any moment, conceal tapos sipa para dito kay Yawi. At pwede Uy, magbago ang ikot takbo. yata. Four Sino members. bang makakasalubong? Si Marco. Mari-reveal dito kung nasaan nga Medyo ba masakit nakapunta. Super Marco. Okay, alam din ng AP Bren. Sabi nila parang delikado yata pag ipilit natin na gumawa ng play. Kaya Oo. mare-reset na rin. Ang Lord hindi sasaluhin ni Cartiz at meron mga pokes para ito kay Sanji. Meron nag-clear na minion wave or nakaabang by the way si Benny Cutie dun sa may rush sa may middle lane. Para pag may nag-clear, nag-TP out itong si Yawi pero mabilis lang siya makakahabol with those dashes
Flap TZ ang naatasan na mag-clear. Pero may sipa sila na gagawin. Balik uli sa pag-clear ng gitna itong si Benny QT. All about the position. And ang ganda ng position na 4 members mula sa AP Fred. Teka. Parang Kumpulan dun sa may dead push. Naku. Parang parehas sila na Check. ATS si Sanford. Nag-check. Kakayanin ba na kanya sustain? Meron din naman Netherrealm para sa kanila. Kaya naman Sanford mamamatay na. Meron pang Heavy Spin para kay Carl TZ. Pero may knock-up dito. Benny! Coming from Oakwen. Carl TZ with that Vortex naman pala legendary. Para dito kay Few. At diretso na nga ang Hive. Meron pang Dominance Eyes para kay Flap TZ. Ang taas ang death timer dito. 20 second para kay Sanford. Siya ang pinakamababa. Andun ay mga recall. Sasabay lang si Carl. TZ versus TZ. 13 Andun seconds. yung mga knock-up. At mukhang hindi na nga yata makakadepensa. Oh! Carl TZ is down. Meron pang minion wave dito ang AP Fren.